Sumikat noong pandemya ang pagbibisikleta bilang transportasyon papasok sa trabaho o mamasyal. Mas dumami pa ang naingganyong gumamit ito para sa pag-eehersisyo. Yun lang, dahil sa tarik ng daan sa Baguio City, tila ang iba hirap magpedal. Kaya noong 2022, nakagawa ang grupo ni Engineer Michael ng isang motor para tulungan ang mga siklista. Ito ang converted e-bike. Dahil sa kailangan ng masupport yung bike to work, tapos yung sa mga senior citizen and yung mga PWD natin. So naisipan namin na kung enthusiast ka talaga sa pagbabike dito sa Baguio, medyo mahirap yung terrain. So ngayon, naisip namin ito na mag-convert ng traditional bike or yung manual na bike to e-bike para mas madali yung pagbabike to work, and at the same time, masusupport natin yung mga senior citizen natin na gusto pa rin mag-bike. Sa tulong raw ng converted e-bike, mababawasan ang hirap ng inyong pagbibisikleta. Kaya kasi nitong tumakbo mula 60 hanggang 80 kilometers per hour. At para gumana ito, kailangan lang i-charge. Ito, ang buwan niya is meron siyang battery, tapos meron siyang DC motor. Yan. So, yung concept niya lang naman is ku-convert niya yung stored na energy sa battery into to mechanical. Kung si Engineer Michael cares for the environment, ang third-year information technology students sa University of the Cordillera naisipang gumawa ng mobile application para sa reseta ng gamot. Napansin kasi nilang madalas itong mawala at pagmulan ng matinding problema. Ang mobile application, parte ng kanilang capstone project na tinawag na Press QRX. Per user po na yun, sa database po namin, hindi po yung detailed user information yung linalagay namin. So, may ginawa po yung developer namin para hindi po yung user information yung makikita sa database namin, and kailangan po ng permission before ma-access yung app namin. Ang mobile application at converted e-bike, ilan lamang sa mga tampok na imbensyon at inobasyon sa pagbubukas ng Coordination 2024 na suportado ng Department of Science and Technology at iba pang ahensya. Ito'y parte ng Innovation Month alinsunod sa Republic Act No. 11293 o ang Philippine Innovation Act. Sagot raw ito ng Cordillera sa hamon ng pamahalaan sa paggawa ng makabagong inobasyon na makakatulong sa pang-araw-araw na buhay ng bawat Pilipino. The Regional Research Development and Innovation Committee to strengthen the local government units in mainstreaming science, technology, and innovation in their operations and programs towards efficient governance. Tampok rin sa aktibidad ang ELGU ng Department of Information and Communication Technology o DICT. Malaki raw ang magiging tulong nito sa pagsulong ng Baguio City bilang isang smart city. Dito sa CAR is to establish connectivity pa. So hindi nga natin magagamit yung mga services natin unless fully established na yung connectivity. So that's one of the major concern ni DICT at priority niya to establish connectivity first, and then later on para magamit din natin yung ibang services pa natin such as ELGU. Tema ng Coordination ngayong taon, Fostering Sustainable and Diverse Coordination. Jose Robert Invitor para sa Luzon Headlines.